Alam mo, sabi nung dati kong security consultant, para daw maiwasan ang wrongdoing sa isang establishment, kailangan mo makontrol itong tatlong bagay na ito. Motives, opportunity, and means. Dahil mahirap makontrol ang masamang motibo, ang solusyon, huwag mo silang bigyan ng opportunity at means. Pero paano kung i-reframe natin yung idea na yan ng motives, opportunity, and means when it comes to leadership? Yung leader na merong mabuting motibo, kailangan din nun ng opportunity and means para magtagumpay, di ba? Sa mga kumpanya, kapag nakakita tayo ng potential ng isang tao, binibigyan natin sila ng opportunity through promotion, no? Through leading projects. Binibigyan din natin ng means sa pamamagitan ng mga training at saka mga tools. Pero ito yung problema. Hindi kasi tayo sigurado sa motives ng tao. Kaya minsan, nagkakaroon tayo ng mga maling leader na nabibigyan ng opportunity at means. Dahil mali yung intention na, mali din yung result. Sa public sector, ganun din eh, di ba? Ang mga potential leaders, binibigyan din ng opportunity para tumakbo sa eleksyon. Pero dito sa bansa natin, yung may means lang ang malaki ang pag-asang manalo. At kung gaano kalaki ang puhunan nila, pati ang willingness nilang lumabag sa mga batas, no, batas eleksyon, kitang-kita na kung sino talaga ang may masamang motibo at kung ano ang motibo ng mga taong tumatakbo. Samantalang, yung mga mabubuting leader na kulang sa means, madalas talo kasi pinupunanan din ng mga kalaban nila para masira yung mga pangalan ng mga taong may mabuting layunin. Ngayon, sa darating na eleksyon, sana yung may mabuting motibo naman ang bigyan natin ng opportunity. Hindi lang yung maraming means, also known as puhunan. Minsan, nasa atin din ang choice, no, kung sinong bibigyan natin ng pagkakataon or ng opportunity. At kung kanino tayo magpapahiram ng kapangyarihan. Siguraduhin natin na yung meron tamang motibo, yung ipinaglalaban, yung karapatan ng mga taong nangangailangan.